Ano ang cycle of sin sa Bible? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Allen Yuri Abordo ng Santa Rosa, and binabati ko rin po si Lois Daniel. So happy birthday po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa cycle of sin. Now, re-reviewin ko lang po muna kayo, no, para mas ma-appreciate niyo yung devotion natin at makita niyo yung background. So, si Moses po ay galing po siya, Moses. Umpisa natin kay Abraham, no? So, si Abraham po ay galing dito sa Iraq. Dati po ang pangalan niya ay Mesopotamia or Chaldea. At galing po rito, nagpunta po siya sa Israel. Yan po yung promised land. Yun yung utos sa kanya ng Diyos. And then yung angka ni Abraham, anak niya si Isaac, si Jacob, yung bumubuo, yung mga anak niya yung bumubuo ng 12 tribo ng bayan ng Israel. Dito po sila napunta sa Ehipto and eventually naalipin po sila. At si Moses po yung ginamit ng Diyos para palayain sila upang makabalik sila sa lupang pangako. So, ayan po. Mula rito sa Egypt, yan po yung Egypt, papunta po sa lupang pangako. Pero si Moses hindi siya nakapasok sa promised land. Ang nakapasok po si Joshua. So si Joshua po yung namuno sa kanila hanggang sa masako po yung promised land at na-distribute sa kanila yung lupain. Ganito po yung distribution po nila. So yan po yung 12 tribes of Israel. Now, yung problema po dito sa mga Israelita, meron silang cycle of sin. Kumbaga, after iligtas sila ng Panginoon, after, pagmalasakitan sila, ibigin sila ng Diyos, lagi nilang, kumbaga, lagi silang nagre-rebelde sa ating Diyos. Meron silang cycle of sin. So, from Joshua, ang kasunod po na book nun ay Judges, mga hukom. Sa book of Judges po, paulit-ulit po yung cycle nila. No? Ito po yung cycle nila. Magre-rebelde sila sa Diyos, tapos paparusahan sila ng Diyos, didisiplinahin sila ng Diyos, papasailalim sila sa ibang mga bansa. And later on, dahil nahirapan sila, magsisisi sila. Repentance. Dahil humihingi sila ng tulong sa Diyos, ang Diyos maaawain, ang Diyos ay pag-ibig, i-rescue sila. Magsusugo ng mga judges or judge, yung ating Diyos. At pag nagkaroon sila ng prosperity, no, yung kumbaga naging maunlad ulit sila, wala nang mga raiders, no? At maayos na yung buhay nila, meron ng kapayapaan sa lupain, babalik na naman sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Manunumbalik na naman sila sa dati nilang mga gawi, lifestyle, kaugalian. Gagayahin na naman nila yung mga ibang bansa na merong mga Diyos-Diyosan. So, yan yung relapse back to sin, rebellion, and then the cycle goes on and on and on. Kaya po dito sa Judges chapter 3, ito po si Othniel. Si Othniel po yung isang judge na sinugo ng Diyos o yung hukom. So sabi po rito, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and the Asheras. Sumamba na naman sila sa mga Diyos-Diyosan. The anger of the Lord burned against Israel so that he sold them into the hands of Cushan, Rishathaim, king of Aram, Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. So 8 years silang pinapahirapan ng hari ng Aram. But when they cried out to the Lord, he raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. The Spirit of the Lord came on him so that he became Israel's judge and went to war. The Lord gave Cushan Rishathaim, king of Aram, into the hands of Othniel, who overpowered him. So gumagawa silang kasalanan, re-rebelde sila sa Diyos, papasailalim sila ng Diyos sa ibang bansa, ibang bayan, magsisisi sila, hingi sila ng tulong sa Diyos, and then magkakaroon sila ng kapayapaan. So sabi dito, verse 11, so the land had peace for 40 years until Othniel, son of Kenaz, died. Pagkatapos nun, kasunod na verse, kasalanan na naman. Sabi dito, again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. So on, and the cycle goes on and on.
Now, ano po yung mga katuruan natin ngayong araw? Ito po yung pinakauna. Number one, God is easily forgotten in times of prosperity. Yung Diyos po natin, napakabilis kalimutan sa mga panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kapayapaan, sa panahon na wala tayong problema. Napakabilis kalimutan ng Panginoon. Pero sa panahon ng kahirapan, pagsubok, sakit, kalamidad, kawalan ng, you know, kawalan ng pera, kawalan ng kalusugan, lahat ng laging wala tayo, ang bilis-bilis nating lumapit sa Panginoon. Pero pag marami tayong supply, masagana tayo, mapayapa tayo, ang bilis-bilis kalimutan ng Diyos. At sa mga ganung pagkakataon, yung hindi na natin pinapansin si Lord, hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Dati, no, wala tayong trabaho, wala tayong kabuhayan, hingi tayo ng hingi ng tulong sa Panginoon. Nung binigyan tayo ng kabuhayan ng Panginoon, hindi na tayo nananalangin, no? Hindi na tayo nagpapasalamat sa Panginoon, nakalimutan natin si Lord. Yung blessing ng Lord naging sumpa na sa atin, no? Imbis na alagaan natin, let's keep the blessings of God as blessings. Minsan ginagamit natin blessings ng Diyos para mas mapalayo pa sa Kanya. Sa mga ganong pagkakataon, dinidisiplina tayo ng ating Diyos. Nagpapadala siya ng affliction. Kagaya po ng sinasabi ng banal na kasulatan, no? Every time kinakalimutan nila yung Diyos, nagpapadala ang Diyos ng ibang bansa, ibang bayan para sakupin sila at disiplinahin sila at manumbalik sila sa Diyos. So that's point number 2, no? God uses affliction to produce repentance. Gumagamit ang Diyos ng affliction, paghihirap, problema para magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaya pag tumatanggap tayo ng blessing sa Panginoon, tandaan natin mga kapatid, let's keep the blessings of God as blessings. Kapag yung blessing ng Diyos, doon na tayo nag-focus, no? Well, hindi na tayo nag-focus doon sa giver of the gift. Pag nag-focus tayo sa gift, nag-focus tayo sa blessings, minsan kinakalimutan na natin yung nag-bless sa atin. At pag nangyari yon, yung blessing nagiging sumpa, no? Nagiging nakakasama pa sa atin. But when we keep the blessings of God as blessings, lagi pa rin nating ino-honor si God, yung blessing niya talagang nagiging tunay na blessing. Hindi siya nako-convert sa isang sumpa, no? And number 3 po, God rescues His people through a deliverer. Kapag po tayo ay nandun na sa, lugmok na tayo, dahil tayo mga anak ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, lagi siyang sumasaklolo sa atin. Sa panahon po ng mga Israelita, nagsusugo siya ng mga deliverer. Yun po yung mga judges, kagaya ni Othniel, Ehud, yung familiar sa atin, Gideon, Samson. Yun po mga kapatid ay mga judges. Sa panahon ng paghihirap, sinusugo ng Diyos yung, pag nagsisisi ng mga bayan ng Israel, nagsinusugo ng Diyos yung mga judges. At alam niyo po, maganda po sa Book of Judges, yung cycle of sin, yung paulit-ulit na siklo na ito. Actually, pag binasa yung Book of Judges, pare-pareho lang ng istorya. Yung cycle ng pagre-rebelde, kaparusahan, tapos rescue, no? God will save them, and then babalik na naman sila sa dati nilang kasalanan. The cycle goes on and on. Alam niyo po yung beauty po niyan, yung mga judges, idadirect ka talaga sa ultimate judge, ultimate deliverer ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-usapan po natin yan sa Dive Deeper, no? Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin, number 1 po, break free from the enslaving cycle of sin. Alam niyo po nangyayari dito sa mga Israelita noong unang panahon, yung kasalanan nila, cycle. Pero ang mas matindi doon, downward spiral. Ibig sabihin, cycle ng kasalanan pero pasama yung nangyayari sa kanila. Yung kasalanan ng mga ninuno nila, mas hihigitan pa nila yun. That's their problem. Pero alam niyo po, mga kapatid, hindi nangyayari sa atin yun, no? Pero kung nasa cycle of sin tayo, we need to break free. Kailangan nating makalaya. Kung ikaw ay nakasakadena ng kasalanan, kailangan nating makalaya. You need to break free from the cycle of sin. Now, masarap isipin, no, na
na lumaya. Pero napakahirap. Actually, imposible. Yung kasalanan po, enslaving yan eh. Enslaving. Ibig sabihin, aalipinin ka talaga. I know that, no? Practically and theologically. Kasi ako dati, chain smoker ako. Pag may naninigarilyo ako, alam kong masama sa akin, no? Nakakasama sa akin to, pero hindi ko mabitawan. Isipin mo, ganito lang kaliit na stick yan. Pipitikin mo lang yan, palayo sa'yo. Hindi mo pitik-pitik. Hindi mo mapitik palayo sa'yo. Samantalang maliit lang yan na binilot na papel na may tabako sa loob. I have the power to do it. Technically speaking, pipitikin mo lang eh. Pero ba't hindi mo mapitik-pitik? Kasi nga, ang lakas mang alipin ng kasalanan, no? Yung kasalanan po, maraming variety yan. Iba-iba yan eh. Iba-ibang mga bagay nag-i-enslave o maalipin sa atin. At cycle po yan, no? Paulit-ulit. Cycle. Kaya mga kapatid, yung breaking free from the enslaving power of sin, hindi po natin ginagawa yan sa pamagitan lang ng ating lakas. And that leads us to point number 2. Number 2, submit to the freeing power of the Spirit. Yes, yung kasalanan meron niyang enslaving power. Pero ang banal na spirito, merong freeing power. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Mga kapatid, kung ang banal na spirito ay nasa buhay mo, ikaw ay malaya na. Ikaw ay nakalaya na sa kadena ng kasalanan. At yung banal na spirito, yun yung role sa buhay mo. Makibaka. Alam niyo po, habang nasa laman tayo, may gera dyan. Pag nasa yung espiritu ng Diyos, basag na yung kadena, no? Sira na yung kadena. Pero yung laman natin, patuloy pang lumalaban, no? At merong battle within us hanggat nandito tayo sa laman. At yung ginagawa ng Santong Espiritu ay patuloy tayong gapiin, no? Talunin ang desire ng laman at ipanalo ang sinimulan ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya po yung submission, pagpapasakop sa banal na Espiritu, that's our new lifestyle. Kung ang kasalanan ay lifestyle natin before, this time, we have a new lifestyle. Ang lifestyle natin ay a life of submission. Yun yung araw-araw na pagpapasakop sa banal na Espiritu. Number 3 po, embrace the bittersweet discipline of God. Pag tayo dinidisiplina ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, yung disiplina po ng Diyos, mga kapatid, yan po ay bitter sweet. Bitter kasi mapait, mahirap, masakit. At the same time, it is sweet because you know that God loves you. Sabi po sa Book of Hebrews, tayo didisiplina ng ating Diyos sapagkat siya ay ating Ama na nasa langit at tayo ay iniibig ng Diyos. At ipagpasalamat natin kung dinidisiplina tayo ng Diyos, nangangahulugan lamang na tayo ay iniibig at pinagmamalasakitan ng ating Ama na nasa langit. Now, yung disiplina po ng Diyos, hindi yan matamis. Matamis yan because of the love of God. Kaya yung tamang term siguro, I think, no, bittersweet. Kaya yung terminology ko dyan. Kasi pag ako under the discipline of God, ramdam ko yung sweetness of the love of God. At the same time, I feel the bitter taste of God's discipline. Pero anong gagawin natin? Yakapin natin. Yakapin natin ang disiplina ng ating Diyos. Pero best case scenario, wag na nating antayin, disiplinahin tayo ng ating Panginoon. Ngayon pa lang magsisi na tayo, no, sa ating mga kasalanan kung may dapat tayong pagsisihan at dapat isuko sa harapan ng ating Diyos. Now, para po sa ating discussion, share po natin yung mga instances. Share an instance when God disciplined you. At para po sa ating dive deeper video, pag-usapan natin, what is the crucial difference between the people under the Old Covenant, ito pong panahon ng mga judges, no? And those under the New Covenant, ito po yung panahon natin ngayon. Anong crucial difference ng people of God sa Old Testament at ngayon nasa New Testament or New Covenant tayo, no? Old Covenant, New Covenant. Tayo po yung manalangin. Father God, when I read about Israel, I see myself. I forget you. I wonder. I choose my own way. And yet you are still kind.
You do not abandon your people even when they fail you. Thank you for being patient with me. Thank you for sending Jesus, my deliverer. Please help me not to wait for suffering before I cry out to you. Keep my heart soft. Correct me when I stray. Teach me to depend on you every day. I need you more than I realize. Please continue to enable me to break free from the cycle of sin by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay mayroong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.